Magandang araw Tito Val at sa mga loyal listeners ng Pinoy Mystery Horror. Naniniwala ba kayo sa mga multo? Sa mga kaluluwa na hindi matahimik? Kasi kung ako ang tatanungin, hindi ako sigurado dati. Pero pagkatapos ng karanasang ikukwento ko sa inyo, nagbago ang pananaw ko. Ako nga pala si Carl Abad, 29 years old na ngayon. Pero ang kwentong ito ay nangyari noong ako'y 17 years old pa lang. Sino ba naman ang mag-aakalang may multo sa simbahan, di ba? Pero oo, doon mismo. Lumaki ako sa isang simpleng bayan sa Laguna. May kakaibang istruktura ang lumang simbahan namin na itinayo pa noong panahon ng Kastila. Noon, aktibo ako sa simbahan bilang isang altar server. Dito ko rin gustong gumugol ng oras kasi feeling ko ang lapit ko kay Lord kapag nasa altar ako. Pero minsan, kahit gaano kalapit ka sa Diyos, may mga pagkakataong susubukon ang iyong pananampalataya. Noong araw na iyon, mga 6:00 ng gabi, nagpunta ako sa simbahan para maghanda ng gamit para sa misa kinabukasan. Sakristan kasi ako noon. Kaya ako ang tagalinis ng altar, tagaligpit ng mga kasuotan ni Father at tagaayos ng mga kandila. Sa una, parang normal lang naman ang lahat. Tahimik ang loob ng simbahan. Maririnig mo lang ang huni ng ibong maya sa labas at ang mahina kong yapak sa sahig. Natatandaan ko pa, halos magliliwanag na noon. Pero habang tumatagal, parang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Nagsimula ito na makarinig ako ng mahihinang yapak. Alam niyo yung tunog ng pagkiskis ng tsinela sa sahig? Ganon sa una. Akala ko may pumasok lang na tao. Kaya tinawag ko si Father. Walang sumagot. Tumigil ang yapak. Pinilit kong baliwalain iyon at nagpatuloy sa paglilinis habang nagtataka. Nang matapos akong maglinis ng altar, napansin ko ang pintuan papunta sa gilid ng altar na bahagyang nakabukas. Sigurado ako, isinara ko yun kanina. Kaya nilapitan ko ito para isara ulit. Pero habang papalapit ako, biglang may malamig na hangin na dumaan. Pagtingin ko sa salamin sa tabi ng pinto, may refleksyon ako. Pero hindi lang ako ang nandoon. Sa likod ko, may babae, nakaitim, nakayuko. Nakasuot ng belo kaya hindi ko gaanong makita ang mukha nito. Nagulat ako, luminga-linga, pero wala namang tao. Sinubukan kong magpakatatag. Baka na-imagine ko lang, sabi ko sa sarili ko. Kasi, bakit parang ang lamig ng hangin? Kahit nakasarado lahat ng bintana. Binaliwala ko ulit yun at nagpasya ng umalis. Habang papaalis ako, bigla kong narinig ang mahina pero malinaw na boses. Carl? Tumigil ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong sumagot o tumakbo. Pero lumakas ang boses. Carl, tulungan mo ako. Paglingon ko sa altar, nakita ko siya. Yung babaeng nakita ko sa salamin. Nakarood siya sa harap ng malaking crucifix. Umiiyak siya. Pero ang mga luha niya, pula, dugo. Parang natuyuan ako ng dugo sa katawan. Pero bakit kaya hindi ako makagalaw? Parang may humahawak sa mga paa ko. Bigla siyang humarap. Nanlilisik ang mata niya. Mumula. Doon ko lang napansin na may sugat siya sa noo, parang napago. Pero dumadaloy pa rin ang dugo, ngatal na ngatal ako sa takot. Umurong ang dila ko, pero pilit akong sumigaw. Napaatras ako, pero pag atras ko, parang may tumulak sa akin papunta sa altar. Halos matapa ako sa lakas ng puwersa. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod, pero hindi siya naglakad. Parang lumulutang siya papunta sa akin. Napapikit ako. Nagsimulang magdasal ng malakas.
Kahit anong dasal ang gawin ko, parang hindi siya natitinag. Maya-maya pa, nasa harap ko na siya. Halos isang dangkal na lang ang layo ng mukha niya sa mukha ko. Sa puntong iyon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Maya-maya pa, narinig ko ang tunog ng kampana. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang iyon, pero parang bumalot ang liwanag sa paligid. Parang hangin na naglaho ang babae. Mabilis akong tumakbo palabas ng simbahan. Hindi na lumingon at diretso sa bahay. Sinabi ko kay Father ang nangyari kinabukasan, pero sabi niya, baka pagod lang ako. Pero tanong ko lang, lahat ba ng pagod nagdudulot ng ganong klaseng karanasan? Mula noon, iniwasan ako na magpunta mag-isa sa simbahan, lalo na tuwing gabi. Hindi ko na ulit nakita ang babaeng yon, pero tuwing papasok ko sa simbahan, parang handyan pa rin siya, nakamasid. Ngayon, iniisip ko, sino ba talaga siya? Isang kaluluwang nangangailangan ng tulong o isang paalala na kahit sa mga lugar na inaakala nating ligtas, may mga bagay na hindi natin inaasahang naroon. At kayo, kapag naramdaman niyo bang may sumusunod sa inyo, lilingon din ba kayo? Mga ka-mystery, hanggang dito na lang ang kwento ko. Maraming salamat sa pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat.